Ayan, good morning. Okay, professional education, guys. Professional education for all. Sige, ayan. Sige, professional education kagabi kasi ano, medyo nagka-migraine tayo kagabi. Ayan, so ngayon natin gagawin 'tong professional education. Strategies 'to, ha. Prof Ed kasi, hindi naman 'yan kailangan talaga ng memorization. 'Pag natandaan niyo lang yung mga information tapos may strategy na kayo paano sagutan yung Prof Ed, madali na 'yon. Alright, sige mag-start tayo mga 1 minute siguro simula agad tayo, ha. Oh, check attendance tayo, comment kayo diyan, sino yung mga nandiyan, sige. Say present daw, pang grade 1 tayo, pang grade 1, ayan, say present, present. Say present, ha, pang grade 1 'to, pang grade 1, oh, ayan, eto yung di-discuss natin today, ha, curriculum development part 2 kasi tapos tayo dun sa part 1, part 2 tayo ngayon. Mahaba kasi 'tong curriculum development. Andito 'yan, oh. Oh, ayan ang curriculum development, ayun. Hmm. So, cover natin 'to, ang taas nitong child and adolescent. Kaya lang kokonti kasi yung mga questions nito sa ano, sa Actualet. Usually dito sila kumukuha sa mga ganito, tsaka principles of teaching profession. Yung mga kaunti lang ito, oh, yung ano lang ideas lang pangkuhain niyo diyan, okey. Pero sa Prof Ed kasi strategies talaga. Yung iba, ha, pareho lang naman yang ayun present. Present lang naman, present daw, oh, ayan, ha, joke lang, sige. Yung elementary education tsaka secondary education pareho lang yan ng Gen Ed tsaka Prof Ed, okey? Kaya dapat mga Gen Ed, mga mga elementary education, ipasa niyo kaagad yung ano, yung LET. Walang take 2 dapat yang LET, ha, hmm. Kaya yung mga repeaters natin siguraduhin natin na pasado na kaagad, okey? Dito kasi sa akin dapat one take lang, hindi option yung good morning, yes. Good morning, hindi kasi option yung ano, second take dito. Sa IELTS ko nga, gano'n talaga sa'kin dapat one take lang, hindi puwedeng mag-second take. Medyo mahal din kasi yung IELTS, 13,000. So kayo dapat one take lang, ha, hindi option yung second take dito, wala dapat repeater. Oh, pero yung mga repeater natin, oh, siguraduhin natin na ipapasa natin ngayon.
Huwag kayong mag-manifesting-manifesting diyan, ha, manifesting kayo diyan tapos hindi kayo nagre-review, okey. Okey. Manifesting-manifesting tapos hindi nagre-review, ha, amen-amen ka pa diyan, ha, tapos hindi ka nagre-review. Hmm, ano 'yan magic? Magic, okey, magic. Magic-magic lang, oh, sige start tayo. Bahala na yung iba siyempre, start tayo kaagad, ayan na, okey. First question, ayun ang first question natin, oh, sige. Ayan, oh, hindi pa naman tayo ngayon pa lang tayo nag-start, okey lang, sige. Eto na, sino ba 'to, si Ana ba 'to? Oh, question number 1. What do you call the curriculum when the teacher puts into actions all the different planned activities in the classroom? Oh, ayan, ha. Oh, nilagay mo sa action, ginawa mo yung mga activities mo. Anong sagot diyan? Sige, sagot-sagot na, ha. Ginawa mo yung mga planned activities mo sa classroom, nagawa mo lahat. Oh, anong tawag dun? Ira-rationalize natin 'to siyempre. Anong tawag dun? Oh, sagot na. Number 1. Sige, tingnan natin yung mga sagot. Tapag ng mga sagot. Number 1, sabi ni ano, ano ba 'to, si Ted Bailon? Ted Bailon. Si Bailon. Si Kim, si Elizar, ayan. C daw mga sagot nila. Oh, siyempre, iba-iba 'tong mga curriculum na 'to, ha. Meron naman tayong nature curriculum dito, eh. Ito, asan na ba yung the nature of curriculum natin dito? Ang dami ko kasing ano, ito pala yung the nature of curriculum, ayun. Nandito naman yung mga curriculum, different types of curriculum nandito. Ayan, oh. The concept of curriculum, nandito yung mga different types of curriculum, eh, ayan. Recommended curriculum, ayan, 'di ba? Ayan, oh. Ano ba yung recommended curriculum? May written curriculum tayo, kasama ba sa choices yon? O recommended, may written, ayan, oh. So ano ba yung written? Oh, the written curriculum is intended primarily to ensure that the educational goals of the system are being accomplished. It is a curriculum of control. Oh, specific curriculum recommended indicating ito pala, oh. Oh, 'di ba? Oh, 'yan ang written curriculum. So ano ba yung mga written curriculum, 'di ba? 'Yan, oh. Tapos ito naman yung recommended. Andito yung recommended curriculum. Ayun ang recommended. The one recommended by the individual scholars. Ito yung mga recommended na mga ano natin, na mga authorities natin, ayan, oh. Yun yung recommended curriculums, okay. Tapos marami pa kasi yan, eh. Oh, supported curriculum naman, meron tayong mga support, resources natin, critical here, the time allocated given to subject matter, ayun. Time allocated by classroom, ayan naman yung supported, may support, okay. Eto na yung taught curriculum, ayan may taught curriculum dito. The extent to which consonance exist between the written curriculum and the taught curriculum seems to vary considerably. At one extreme are those school systems that claim to have achieved a high degree of consonance between the to be implementing curriculum alignment projects. Ito na, 'di ba? At the other extreme are schools where a state of curricular anarchy exists. Each teacher develops his or her own. The taught curriculum is delivered curriculum. Ito, delivered curriculum siya. That an observer sees in action. Eto na, 'di ba? As the teacher teaches. So nakita niya na yung mga actions. So ang tanong dito, when the teacher puts into actions all the different planned activities in the classroom. Ayan na, actions. So sabi nila, see, 'di ba? Ito yung tatandaan niyo, ha. Yan, good morning, yes. Eto na, puts into actions, planned activities, sabi nila see, memoranda. Ito namang recommended, ito yung mga memoranda, policies, and guidelines from the government, ito namang support materials for learning. Yung written curriculum, syllabus, prospectus, curriculum guide, yun yung mga written curriculum, okay? So, very good. So, number 1 natin is taught curriculum. Yun. Nakatama ka agad. So, yung mga nakasimula, bilangin niyo na yung tamang sagot niyo, ha.
Bilangin niyo yung tamang sagot niyo. Oh, ganyan lang siya pag-analyze, oh, 'di ba? Ganyan lang 'yan pag-analyze ng answer sa ano, sa professional education. Ngayon punta tayo sa number 2, eto na. The curriculum used during this period in Philippine history terminated the use of English as a medium of instruction. What period was this? Eto, kailangan niyo 'tong tandaan. Okay, so na-terminate daw yung use of English language as a medium of instruction. Saan kaya yung tinanggal nila yung use of English language? O, 'di ba? So, history na 'to, kasama na 'to sa history. Tinanggal nila yung use of English language. Oh, sabi nila number 2, B. Ayun, sabi B daw. Oh, ito na si Chacha, good morning. Yes, B sabi ni Chacha, Commonwealth. Sabi naman ni Eliezer, C. Sino ba 'tong si Ana ba 'to? Nakalimutan ko, Ana ba 'to? Ana ba 'to? Hindi ko nakalimutan ko kasi yung pangalan, Ana ata 'to siya. Ayan, sabi ni Joy, C. C daw. Ha? Kimberly, C din. Ayan, oh, good morning, ito na si Louie. Ito na, may manggugulo na, andito na si Louie. Si Louie. Tas Louie, oh, ito na si Louie. Good morning. Oh. Mali pala si ano 'yan, change na. Si Ana nga. Yun. Magche-change na ng answer, magche-change na ng answer. Ang bilis nagbago ng isip niyo, ang bilis nagbago ng isip. Oh, 'di ba kasi tinanggal nila yung English, hindi na sila gumagamit ng English ng time na yon, 'di ba? Tingnan natin, 'di ba, ayan, period in Philippines terminated the use, tinanggal nila yung English, Commonwealth, English pa naman 'yan, 'di ba? Spanish hindi rin 'yan Spanish siyempre, American tsaka Commonwealth hindi rin, ha? Commonwealth kasi pang-American pa rin 'yan, 'di ba? May choices. Ito na Louie, may choices na Louie, oh. Wala si MP, wala si MP. Wala naman si Hana dito, so hindi maghahanap ng choices yun si Hana, ayan. Ayan, so Japanese period. Tandaan, ha, 'pag tinanggal na, wala na yung English sa ano, sa medium of instruction, Japanese period yun. Okay, Japanese period, ayan. Ito na, number 3 na. The subject matter integration and organization of the curriculum involves integration daw at saka organization ng curriculum. Subject matter, paano 'pag gumagawa ka ng curriculum, ano ba yung naka-involve dito? Life-centered approach, core approach, o kaya fused approach? So, alin diyan ang tamang sagot? Sige, tingnan natin. Ayan. Tingnan natin, ano ang tamang sagot? Ha? Hmm. Kasi itong curriculum kasi dapat may focus kasi ang curriculum. Mamaya, sige, mamaya 'tong sa ano, tatanungin ko muna kung kailan siya magla-live dito sa math, okay? Sige, ayan. Tatanungin ko muna siya kung kailan siya makaka-live sa math. Ayan, working kasi siya, working, yun. Sige, pero magla-live yun siya. Sabi nila B, 1 and 2. So, kasi 1, life-centered approach, number 2, core approach, 3, fused approach. So, sabi nila B daw. Sabi ni Elizabeth, D, 1, 2, and 3. Kay Joy naman si 2 and 3 lang. Ayun. Ayan, sige. Okay, ano naman kay Ana, B. Ayan, sige, tingnan nga natin. Wala nang sasagot. Bilangin niyo yung tamang sagot niyo, ha. D, ayan. 'Pag nakuha niyo na yung ideas nito, madali na 'tong sagutan sa actual let. Okay. Ayan, ayan, sige. Tingnan natin, subject matter integration, okay, subject matter integration 'yan. So, eto yung sa subject matter. So, problem-centered kasi tayo sa ano, sa subject matter integration, ha. Problem-centered. So, dapat maso-solve natin 'yan. Ano ba 'yon? Life situation design, 'di ba? Problem-centered. Subject matter integration kasi dapat tungkol 'yan sa life para paano natin i-resolve yung mga ano, ha, yung mga life situations natin, ng mga problema sa life. At saka core problem design. Core problem design din kasi nga
problem-centered kasi ang organization tsaka integration ng curriculum. So, ang tamang sagot dito kasi meron tayong life, meron din tayong core, ayan. So, mali ang fused. So, dapat 1 and 2 lang. So, letter B ang tamang sagot. Kay Louie D para maiba. May sumagot naman ng D, ayan. Oh, eto tandaan 'to ha, kapag subject matter integration, life situation 'yan, tsaka core problem design 'yan. Oh, yang dalawang 'yan, okey? Kapag subject matter integration, tandaan 'yan, subject matter integration, life, core, okey? Oh, number 3 is letter tama yung life, tama yung core, ayan. Mali yung fuse. So, 1 and 2 only, 'yan. Okey, yay tumama, tumama sa math, tumama sa math. Oh, sa math naman, math major ha, sa math major 120 items lang naman yung major niyo. Oh, siyempre 120 items lang yun magco-compute kayo, eh, siyempre magco-compute kayo. Oh, 'yan ha. So, An, 'to si Ann kasi, oh, B, ayun B. Oh, yung mga math major natin diyan, yung sa majors niyo, 120 items lang yun, okey? Yung ibang major siyempre 150 items. 150 kasi lahat yan, eh, mga Gen Ed 150, Prof Ed 150, okey? Major 150, oh. 120 lang. O gusto mo ba Kimberly, baka gusto mo na rin mag-math major, Kimberly. Gusto mo mag-math major, Kimberly, o kaya lang magco-compute ka dun. O ano yung fused approach? O ano daw yung fused approach? Naka-fuse siya 'di ba, naka-fused. Fused approach, ano yung fused approach? Ito yung tanong ni sino ba 'to si Ann. Sabi ni Ann, ano ba yun daw yung fuse kasi fusion. Parang si ano yan parang si Goku tsaka si Vegeta nag-fusion. Yung mga sobrang daming mga teaching strategies, okay, mga designs, pinagsama mo na lahat yon. Fused nga, eh, 'di ba, fusion. Parang si Vegeta lang at saka si ano, si Goku nag-fusion, 'di ba? Ayan. So, 'yan 'yun ha, pinag-merge, pinagsama mo, pinag-merge mo lahat kaya nga siya fuse, eh. 'Di ba? Fuse, pinagsama-sama mo na. Mas maano kasi yung fusion approach kasi, yung fused approach, pang higher levels na kasi talaga siya kasi nga pinagsama mo na lahat. Okay, gano'n talaga yung mga fusion approach, okay. Nag-merge ka, pinagsama mo na lahat ng mga subject matter, mga areas, broader kasi mas malawak yung coverage ng fused approach, ha. Tandaan, ha, mas malawak ang approach ng fused approach, okay. Malawak ang coverage niya. Ayan, ha. So, parang si Vegeta lang 'yan tsaka si Goku. Ayaw ni Kimberly mag-math. Ba't ayaw mo mag-math? 120 lang 'yun, maikli lang siya, 120 lang, 'di ba? Kaya lang magco-compute ka. 120 lang sila kasi magco-compute kasi sila, eh, kaya may calculator 'yan sila do'n sa ano, sa math major. Gumagamit sila ng Calcu. Isipin mo 'yun, ang haba ng yung 120 naku kakapagod na yung 120, Ayan, nandito na si Jello, oh. Ayan na, Jello, oh. 120 ang haba na niyon, 120 tapos magco-compute ka pa. Ayan number 4. Which of the following represents a minuscule curriculum? Minuscule curriculum daw. Ano kaya 'tong minuscule curriculum? 'Di ba? May minuscule curriculum pala. Letter A, textbook that learners use. Textbook ba 'yun na ginagamit ng mga learners? Lecture notes of the teacher, yung lecture notes ng teacher, 'di ba? Kasi yung ibang mga teachers kasi gumagamit 'yan ng mga notes. 'Yan, lecture notes ba daw 'yan ng mga teacher? Letter C, lesson plan that teachers prepare, yung mga pini-prepare ng mga lesson plan. Detailed, semi, 'di ba? Meron tayong semi-detailed lesson plan, meron tayong detailed lesson plan. Reference materials that supplement the text, mga reference materials pala siya. 'Di ba na nagbibigay ng ano, ng supplementation dun sa text. Letter D daw sabi ni McKinley. Ayan sige. Letter C po ba 'yan? Ayan may may question pa. Ayan, may question. Listener naman letter A daw. So ano kaya 'tong minuscule curriculum? Letter D, letter C. Hindi ko nabasa 'to dito, eh, yung minuscule. May minuscule, may tested kasi tayo dito. Hindi ko nabasa kung may minuscule dito. Learned, ayun, components. Parang wala siyang minuscule curriculum dito. Wala nga siya, yun. Hindi ko kasi nabasa dito yung minuscule, eh. Nabasa ko yung iba, pero yung minuscule hindi ko nabasa dito. Ayan, hidden curriculum.
Yun ang hidden curriculum. May hidden curriculum tayo, ha, tandaan yung hidden curriculum. Ano ba yung hidden curriculum para at least alam niyo na rin. Ayan, oh, aspects of the learned curriculum that lie outside the boundaries of the school's intentional effort. So hindi nila intention na ituro pero nakikita naman ng mga estudyante, ayun, 'di ba, oh. 'Yan 'yun, halimbawa respect, nagbow ka, yung sign of respect, 'di ba? 'Yun yung mga hidden, eh, tinuturuan mo sila na gawin, oh, 'di ba? Pero hindi mo alam na tinuturo mo pala. Oh, wala dito, hindi ko kasi nakita 'yun, eh, ito, oh. Learned, hidden, recommended, written, supported, taught curriculum. Yung mini-skill kasi, ano kaya 'tong mini-skill, 'di ba? Sige. Ano yung mini-skill curriculum? Oh, ito na mga C. May mga D, oh, may A, may ano pa, A, D, C lang naman dito. Wala naman nag-B. Ayaw nila sa B. Ayaw nila sa B. Sige, tingnan natin. Oh, mini-skill curriculum, yan na yung target natin, oh. Ito na yung clue natin, ha. Mini-skill curriculum, a daily lesson. Ayun, daily lesson pala 'to. 'Di ba, is based on a planned or written curriculum, ayun. Daily lesson siya, which will be put to action by the teacher in the classroom. So, eto yung lesson plan, tama, very good. So, yung tumama dito, ha, sino yun sila? Ayan, so madami namang tumama sa C. Oh, puwede na kayong pumusta ng ano, lotto dito, 'di ba? Oh, congrats PCSO daw, eh, sabi nila, congrats PCSO. Okey. Ayan, so tama ang sagot, letter C, lesson plan that teachers prepare. O ganyan lang, tandaan niyo lang kung ano yung mini-skill curriculum. Written curriculum siya, 'di ba? Kasama 'yan sa written curriculum, ayun. Ah, ito na. Basta mag-review ka lang, mapapasa ka naman talaga, 'di ba? Yung 'wag kang mag-manifesting diyan hangga't hindi ka nagre-review, ha. Manifesting. Ayan na, dapat pagpraktisan mo 'to, kasi masyadong mataas kasi yung percentage ng professional education, ha, 40%, katulad lang 'yan ng major mo na math, 40%. Naku, pag-aralan niyo kung paano sumagot sa ano, ha, Prof Ed, ha. Ang laking tulong nito sa LET. Ayan, number 5 tayo. In developing a curriculum, all except one element should be considered. Which one does not relate to curriculum development? Ano kaya yung mga coverage? Meron tayong majorship siyempre, oo. Ayan, sige. Sige, ano daw yung hindi kasali 'yan, ha, tandaan niyo, does not relate, oh. 'Pag ganyan, 'pag meron kayong mga nakitang not gano'n, i-highlight niyo na 'yun, circle niyo na 'yun, ha. Kasi siyempre keyword siya, eh. Yung mga gano'n kasi keyword 'yun, oh, does not relate daw. Ano daw dito ang hindi kasali, okey? Hindi kasali sa curriculum development. Ano ba yung mga ano, mga element natin sa paggawa ng curriculum? Meron tayong tinatawag na, tingnan nga natin mga sagot niyo. Sige, sumagot na kayo. Eto, yun letter C, ang daming sumagot ng letter C. Letter C daw. Ano ba yung mga elements natin sa paggawa ng curriculum? Hindi niyo pa alam kung ano yung elements paggawa ng curriculum. May tinatawag tayo na, ano yung ano natin dito, abbreviation natin dito? Yung okay, sige, ito na. Not relate, ha, element, ha. Eto, meron tayong basic. Tandaan niyo yung basic. Ito yung elements ng paggawa ng curriculum. Ano yung basic? Ano kaya 'tong basic na 'to, 'di ba? Basic, B, balance. 'Yan, meron tayong balance dito. Articulation, meron ding articulation. Yung S, scope. Meron na tayong dalawa, balance tsaka scope, 'di ba? Wala namang M dito. Wala namang M sa basic. Very good. So, tama yung letter C diyan. Wala namang M diyan sa basic, 'di ba? Integration at saka continuity, ayun, 'di ba? May continuity. Walang M diyan, baka gawin yung ano, ha, marticulation yung marticulation yung M. Okay, may balance, may-articulate, ayun. Ito na, ayan, okay. Basic 'yan, ha. Hmm, basic. Balance, articulation, scope, integration, at saka continuity. So, tandaan niyo yung mga elements natin sa paggawa ng curriculum, sa pag-develop ng curriculum, ayan. Alright, next question.
Eto na, ayun, modernity ang hindi kasali, not relate. Okay, next. Andito na si Teacher Excel, si Teacher Excel Saicon, yan, teacher yan siya sa ano, teacher yan siya sa dito sa Tanhay City, ayan. Ayan, alright, next. What was the main characteristic of Philippine education during Hispanic colonization? Mga Spaniards pa 'to. Ano daw yung characteristic ng Philippine education doon? Multilingual, marami tayong mga languages na ginagamit. Outcome-based, o yung outcome yung naka-focus tayo sa outcome ng mga pag-aaral ng mga estudyante. O nationalistic daw? Itong nationalistic alam natin kung saan 'to, 'di ba? Kung saang era 'to, eh. 'Di ba, saang colonization 'tong nationalistic. Kapag nationalistic alam na natin 'yan, nationalistic tsaka yung hard work. Nationalistic tsaka hard work, Japanese colonization 'yon, 'di ba? Ayan, so sabi nila letter D daw, religion-oriented. Kasi yung mga Spaniards, 'di ba, sila yung nagdala ng, Christianity, 'di ba? Kung saan man sila mapunta, Christianity kaagad sila. Yun yung sa Spain. So 'yan, main characteristic tapos Hispanic colonization. So tatandaan. Very good. Multilingual hindi. Outcome-based hindi. Nationalistic hindi rin. So dapat religion-oriented talaga 'yan sila. Nationalistic tapos work, work, hard work, focus sa work, 'yun yung mga Japanese colonization 'yun, Japanese era 'yun, okay? Good job, tumama lahat, madali lang 'to 'pag nagkamali ka pa dito sa actual net, naku, magi-GG ka talaga, ha. Ayan, present time teachers must process the so-called 21st century teaching skills. Which of the following is an indicator of life and career skills? Alin daw diyan ang indicator ng life and career skills? Hmm, sabi dito A, ICT literacy. 'Yan na, ICT daw, tingnan natin. Information literacy. Number 7, D daw. Creativity and innovation. Letter D naman, flexibility and adaptability. Tingnan natin. 21st century teaching skills, life and career skills. Life and career. Mga letter D, may letter C. Ayan. Letter D, letter A. Okay. 21st century, 21st century teaching skills. Tapos tingnan niyo 'tong life and career skills. Life and career, ayan. Letter A, letter C, ayan. Ito yung mga sagot dito, letter A, letter C, letter D. Ayaw niyo mag-B? Ayaw niyo mag-B. May nag-B, 'di ba? Sabi ko ayaw niyo mag-B. Para maiba, para maiba si Romilly nag-B si Romilly, para maiba naman, okey? Para maiba naman. Ayan, joke lang. Yung final coaching natin sa mga sa ano, sa majorship at saka sa Prof Ed at saka sa Gen Ed, ah, Zoom 'yun, live 'yun via Zoom. Magaganda yung topics natin. May pinakita naman ako kahapon ng mga topics do'n, ayan, sige. Prepare na natin yung mga topics natin do'n, ang gaganda, coverage natin 'yun. Kasama 'yun sa siyempre kasama 'yun sa table of specifications. Ayan na, oh. Kasi 'pag sinabi mong ICT literacy lang, 21st century teaching skills, information literacy lang, creativity and innovation, puwede mo namang itong tatlong 'to, eto kasi general siya, itong tatlong 'to puro specific. Ganyan, maraming ganitong question sa LET talaga. Kung titingnan mo 'tong mga 'to, eto specific, specific, eto specific din siya. Pero itong tatlong 'to puwede mong isama dito 'yan, eh. 'Di ba nakaka-adapt ka sa ICT, nakaka-adapt ka sa flexible ka rin, so makaka-adapt ka sa information, flexible at adaptability, puwede ka rin sa puwede mo siyang isama yung tanong 'to, puwede mo 'to isama dito sa letter D, 'di ba? Ano ba yung life and career skills? Eto yun, eto yun sila, tandaan niyo 'to. Flexibility and adaptability, ayan. Initiative and self-direction, umbrella, yun. Social and cross-cultural skills, productivity and accountability, leadership and responsibility. Cover lang kasi sila ng umbrella lang 'yan sila, 'di ba? Kasama lang 'yan sila diyan. Ito yung general na idea. Itong mga 'to specific lang. Puwede mo silang isama. Ang daming ganitong question sa ano, sa LET, professional education, kaya dapat mag-ingat ka sa mga gano'ng questions, Pagtingin mo, "Uy,
Eto puwedeng isama dito, oh, 'pag puwede silang isama, oh, umbrella 'yan, oh, puwede mo silang isama do'n, isama mo na sila sa general idea, okey? Marami 'yan sa marami 'yan sa let, actual let, oh, naka-umbrella, 'yan, okey. So, flexibility and adaptability, ganyan lang naman pagsagot sa let. Kaya nga sabi ko sa inyo, analyze niyo muna yung question, analyze muna yung question. Tapos dun na kayo sa choices. After niyo ma-analyze, naintindihan niyo na mabuti yung question, punta na kayo sa choices, i-analyze niyo naman yung choices, 'di ba? O ibangga niyo dun sa question yung, choices, ibangga, oh. 'Pag nabangga, 'di bungi, oh, 'di ba? Okay, number 8, ayan na, number 8 tayo, okey. The K to 12 curriculum provides the students acquisition of in-depth knowledge or in-depth knowledge daw, skills, values, and attributes through continuity and consistency across all levels and subjects. Issues such as disaster risk reduction, DRR, o ayan, climate change, information and technology are included. This is to make learning relevant to students through ano daw, relevant daw kasi kailangan matutunan ng mga estudyante yung disaster risk reduction, 'di ba? Kaya nga meron tayong mga tinuturo sa kanila na kapag merong lindol o anong gagawin nila, kapag merong sunog, anong gagawin nila, 'di ba? Kasama din diyan yung climate change, information and technology, oh. So anong tamang sagot dito? Letter A, holistic development of the Philippines. Diyan ganyan pag-analyze, ang sabi dito ang sabi dito kasi students, tapos dito sa A, holistic mga Filipino na, damay na lahat, 'di ba? Ganyan, ganyan pag-analyze, oh. Tingnan mo, 'di ba, dinamay na lahat, Filipino na talaga, Filipino na. Students lang pinag-uusapan natin, dinamay mo na lahat, Filipino na, oh, 'di ba? Madali mo nang maiintindihan yung answer diyan, Spiral progression and integration, spiral, ano 'to, spiral learning, oh, 'di ba, spiral learning. Parang yung curriculum natin, spiral, okey. Contextualization and enhancement, may enhancement siya. Mother tongue based multilingual, mother tongue, ano namang kinalaman ng mother tongue diyan sa disaster, 'di ba? Diyan pa lang, 'pag na-analyze mo na yung question, students ang kailangan nilang matutunan yung mga disaster risk reduction, yung mga climate change, information technology, tapos dito Filipino na, tapos dito spiral progression, tapos dito naman mother tongue. Ano 'yan, 'di ba? 'Pag na-analyze mo na yung question, madali mo nang maiintindihan. Ayan, curriculum, pero dito importante 'tong students dito, disaster, etong mga 'to. So siyempre, 'yan, saan ba natin 'yan matututunan? Ito yung source natin, ayan. Making the curriculum relevant to learners, contextualization and enhancement, andito na. Oh, sabi dito, discussions on issues such as disaster risk reduction, climate change and adaptation, and information and communication technology are included in the enhanced curriculum. Kasama sila sa enhanced curriculum. Ano ang answer ngayon? Nandito na yung contextualization and enhancement. So, ang tamang sagot is contextualization and enhancement. Very good yung mga nakatama. Tingnan natin sino yung mga nakatama diyan. Yung nakatama, may tama ka. Yung nakatama, may tama ka, okay. Good job. Hannah Lee, ayun si Hannah Lee. Letter C ang kay Hannah Lee, very good. Okay. Marami namang tumama, maraming tumama. Ng ligwak. At least una pa lang, sige at least ngayon alam mo na, 'di ba? Kasi ito dapat yung unang ito yung madaling sagutan, madaling sagutan 'tong mga ganitong questions. Kasi pag-analyze mo pa lang, mga students ang pinag-uusapan natin. Pagkuha ng knowledge, in-depth knowledge, skills tsaka values. So diyan pa lang, students ang pinag-uusapan. Ang tanong dito, yung disaster risk reduction, kung students lang, bakit dinamay mo yung mga lahat ng Pilipino? Of the Filipino kasi yung sinabi. So mali na yung A. Yung mother tongue walang kinalaman yan. Spiral progression and integration, 'di ba spiral yung curriculum natin, spiral siya, 'di ba? Pero ito naman, saan siya? Through. Through saan siya relevant, 'di ba? Diyan pa lang, madali na siyang sagutan.
So letter C. Sa mga tumama diyan, ganyan ang pag-analyze ng question, guys. Okay, number 9 tayo, 'yan. Sige, number 9. The K to 12 curriculum is blank. Very good, tama 'yan. Ganyan dapat ang, ah, ganito dapat ang ano mo, ha, ang ano bang tawag dito? Okay. Ganito dapat ang prinsipyo, 'di ba? 'Yan, tama. Nagkamali pero natuto, 'yan ang tamang prinsipyo. 'Yan magandang prinsipyo, guys. Nagkamali pero natuto. Kasi 'pag hindi pa naman 'to actualet, dito ang purpose natin matuto kayo. Okay, ayan, sige. A, inclusive, community, standards, competence, realistic experience, progressive, integration. So ano daw yung K to 12 curriculum is blank and blank based. Nasaan daw siya naka-based? It is inclusive. Inclusive daw siya and built around the needs of the learner and the community. Inclusive and built around. Take note, ha, ito yung needs of the learner and the community. Needs of the learner. So sabi nila A, B. So may A, may B. Ayan. Kasi may nakalagay na inclusive, 'no, kaya inclusive na kaagad tapos may sabi pa dito community, so community na agad 'yan, community. May keyword sila yung inclusive at inclusive tsaka community. 'Di ba, K to 12 curriculum. So may keywords na daw sila, yung inclusive tsaka yung community. Ayan. Pero tatandaan niyo, hindi lahat ng mga ganyan may may mga distractors kasing ganyan, pampalito, okey? Kaya sabi ko nga intindihin ang question. Hindi lang 'yan sa mga keywords na tinitingnan mo, uy, nandun siya sa ano, yung mga nasa choices, uy, etong choice na letter A nandun siya sa question, so eto na yung sagot. Intindihin ang question, okey? Kaya ang sabi ko nga sa inyo, intindihin ang question kasi minsan kasi may mga pampalito diyan, may mga pampalito yung nandun sa question, mga distractors, lilituhin ka niya nila, ayan. Oh, ang tamang sagot eto na, 'di ba? Sabi dito ito yung source natin, Implementing Rules and Regulations of the Enhanced Basic Education Act. Ito yung source natin dito, okey. Puwede niyong i-search yan na lang. Nasa Google naman 'tong mga 'to, okey. Nasa Google yang mga yan. Eto na, curriculum. The K to 12 curriculum is standards and competence-based. Ayan na, standards and competence-based. 'Di ba? The curriculum, it is inclusive and built around the needs of the learners and community. The curriculum is done and is available on the DepEd website. It is the first time in history that the entire curriculum is digitized. 'Di ba? And made accessible to the public. So standard siya lahat gano'n. 'Di ba? Standard siya dapat yung curriculum natin pareho lahat. 'Di ba pareho lahat? 'Yan, standards and competence based. 'Di ba? Nilito kayo, inclusive and built around the needs. Kaya nga, yung curriculum kasi natin naka-base siya dun sa ano yung kailangan ng learner natin, ano yung kailangan ng community. Para ma-improve natin, maging progressive yung community natin, hindi ibig sabihin inclusive siya, ah, 'di ba? Hindi inclusive yun kasi siyempre naman tatandaan niyo, standards 'yan, lahat gano'n ang ginagamit sa curriculum. Okey? Tapos competence siyempre. Alright, so ang tamang sagot is letter B. Very good dun sa mga nakatama, ha. Oh, 'yan, ha, sabi ko nga sa inyo intindihin ang question. Intindihin niyo ang question. Hindi puwedeng nakita kayo ng gano'ng word nasa choices, gano'n na kaagad. Hindi 'yan gano'n, ha. Ayan, next. Number 10 tayo. Ayun, number 10 na. This principle states that the language of which the learners are most comfortable and familiar with in the area shall be used as the language of instruction. Kung ano daw yung familiar yung mga learners natin, saan sila comfortable na magsalita, 'di ba, sa lugar nila, yun ang gagamitin as the language of instruction. Sige, anong tawag diyang ano yan, principle na yan? Number 10. Number 10, Q10. Mother tongue-based multilingual education. So MTB, MTB-MLE, sabi nila. Local dialect usage principle. 'Di ba? Language as medium of instruction. Native dialect instruction enhancement. Letter A yung mga sagot nila, letter A.
Ayun, letter A. Sabi nila letter A daw. 'Di ba, kung ano yung saan sila komportable, yun ang gagamitin nila, 'di ba? Kaya naliligwak tayo sa English, eh, nahuhuli na tayo ngayon. Bumaba yung ano natin, English language literacy, eh. Naunahan na tayo ng ibang Asian countries. Naunahan na tayo ng Malaysia, 'di ba? Oh, dati pumapangalawa tayo, eh, sa Singapore. Sa Singapore kasi laging nauuna 'yan sila tapos dati number 2 tayo, nasa pangalawa tayo dati. Pero ngayon nauunahan na tayo ng Malaysia. Oh, 'di ba hindi na kasi natin ginagamit yung English talaga. Pero sa college English naman 'yan, okey. 'Yan, sige titingnan natin, ayan, language most comfortable and familiar, used as the language of instruction. So, ayan, saan ba yung source natin? Ayan, same source 'yan sa kanina. K-12 language in multicultural area. So, which mother tongue will be used as the language of instruction in multicultural? The principle of MTBMLE, ayun na, is to use the language that learners are most comfortable with and familiar with. Therefore, the common language in the area or lingua franca shall be used as the language of instruction. Very good. So, ang tamang sagot will be MTBMLE. Yan. Mother tongue-based multilingual education. Letter A, good job. O, mama lahat yan. Letter A, pag nagkamali pa kayo dyan, ako, ewan ko na lang. Next number tayo, number 11. Ito na. Ito na. This program enables grade 10 completers from public and private junior high schools, o grade 10 to enroll in private high schools, state or local colleges or university, or in technology vocational schools offering senior high school. Ayan. Yung mga grade 10 completers natin, pwede daw silang mag-enroll doon sa mga private high schools. O pwede kang lumipat, di ba? Or state colleges, universities pwede silang sa mga state or local colleges or universities na mag-aral ng mga vocational schools, vocational lessons, courses, ayan. So ano ang tawag diyan? Sige, atin tingnan natin. May sumagot, sabi nila B. Sabi nila B daw, ayan. Tingnan natin kung anong tamang sagot dito. B, ang daming sumagot ng B, ha? Ayan, letter B daw. Letter B. Letter B. Okay. Senior high school voucher program. Tingnan natin ang tamang sagot. Ayan, so grade 10 completers. Okay. Ito naman yung source natin. Ito. Senior high school voucher program. Ayan, Ito yung source natin, ha. Pero yung itong tingnan sa sa Google, nandun yan lang yan sila. Senior high school voucher program. Ayan. Ito yun, Senior high school voucher program, SHSVP, is a program of financial assistance wherein subsidies in the form of vouchers are provided to qualified senior high school learners in voucher program participating senior high schools. So, yung mga senior high schools na mga lang kasali lang sa mga voucher program. Okay? Tama. So, ang tamang sagot is letter B, senior high school voucher program. Very good. Okay, number 11 yan. Number 12 tayo. Ito na. Maraming ganito sa sa LET. Yung mga ganitong question sa LET, ang dami niyan. Sige. Number 12. Alvin Toffler said that the illiterate of the 21st century will not be, ano na naman, will not be, those who cannot read and write, but those who cannot learn. Hindi daw yung mga hindi nakakapagsulat or nakakapagbasa. Yung daw hindi who cannot learn, unlearn, and relearn. Yung hindi nakakapag-learn, hindi nakapag-unlearn, at saka nakapag-relearn. What important responsibilities of a teacher are being pointed out? Ano daw yung important responsibility dito ng teacher na pino-point out ng sinabi ni Alvin Toffler? Yan, sige. Ano ang tamang sagot dyan? Yan, sige. Tingnan natin yung mga sagot nila. Number 12. Number 12. Ayun, si Ana. May sagot na si Ana. Number 12. Letter B. Si Amy. Letter B. Letter D daw pala kay Ana. Yan. So, kay Eliezer, letter A. Yan. Kay Jennifer, letter B. 1 and 2. So, 1, to enable learners to adapt to change.
2, to teach the basics to the learners, basics. 3, to equip them with skills to learn. Equip daw natin sila na with skills to learn. Yung mga skills kung paano matuto. Letter A naman kay ano, hmm, ayan, letter A. Letter B, letter D. Madaming B dito. Madami ang sumagot ng letter B sa number 12. Marami rin ang D, may A. Tatlo lang, ayaw niyo mag-C? Ayaw mag-C. Ayaw nila mag-C. Ba't ayaw niya mag-C? Okay, ayaw mag-C. Alright, si Alvin Toffler daw yan, sabi ni Alvin Toffler, dapat daw yung mga tao daw, mga learners natin sa 21st century, maka-learn, maka-unlearn at saka maka-relearn. 'Di ba? Anong tamang sagot dito sa number 12? Ayan na. Responsibilities of a teacher. Paano nila responsibilities to ng teacher, ha? Ng teacher. Teacher pinag-uusapan natin dito, ha? Hmm. Ayan. So, ang tamang sagot is, so to enable learners to adapt to change, tama 'yan. Tama yung A. So, tama na yung 1. Yung letter A naman walang 1. So, mali na yung letter A, 'di ba? Ayan, wala siyang 1, oh. 'Di ba? Ayan. Kasi ito yung responsibility ng teacher. Dapat maturuan niya yung mga learners na maka-adapt sa mga changes, 'di ba? Hmm. Tapos, tama rin yung 2. So, merong 1, 2, merong 1, 2. So, C at saka D na lang kasi mali na yung B. Ligwak na yung mga sumagot ng B diyan. Ligwak na. To teach the basics, siyempre dapat basics. Hindi naman nawawala yung basics, ha. Lagi yung tatandaan, yung basics hindi nawawala yan sa pagtuturo. Nandiyan lagi yung basics. Okay? Tama na yung dalawa, 1 and 2. So, dalawa na lang yung choices na tira, 1 and 2. So, C and D na lang tayo. Tama kaya 'tong 3? Oh, ayun ang 3. To equip them with skills to learn. 'Di ba? Dapat turuan mo sa paano ba maka-learn kasi may iba-iba yung mga estudyante natin, magkakaiba yan sila ng style of learning at magkakaiba yan sila ng level of learning, hindi sila pareho. Dapat turuan niyo sila kung paano matuto, kung saan sila may yung strength nila, okay? Ayan, so ang tamang sagot is letter D. So sa mga naka-D, very good, ayun. Number 12, letter D. Ganyan lang yan pag-analyze, Kasi ito responsibility kasi ng teacher. Isipin mo lang, responsibility ba 'to ng teacher? Responsibility ba 'to ng teacher? Responsibility ba 'to ng teacher? Responsibility yan lahat ng teacher, 'di ba? Tumpak, ayan na. 'Di ba responsibility yan lahat yan ng teacher. Alangan namang 'pag teacher ka na, bahala na kayo diyan, 'di ba? Bahala na kayo diyan. Ayan, sige number 13. Number 13, ayan na, number 13 na tayo, sige. Sabi dito, which characteristic of a good curriculum highlights the psychological nature of the learner? Psychological nature of the learner daw. Psychological ang pinag-uusapan natin, ha. Letter A, provisions are made for the smooth transition and continuing achievement of pupils. Ayan, pupils. Smooth transition daw. Okay? Continuing achievement. Ayan, of pupils. Take note, psychological nature ang pag-uusapan natin. Curriculum highlights the psychological nature of the learner. Okay? Letter B naman, curriculum plans in areas which extend over several years are developed vertically. Curriculum, paangat. Okay? Paangat yung teaching natin, di ba? Ayan. Hmm. Letter C naman, classroom practices give attention to the nature and learning problems of each pupil. Ayan na ha, sabi niya dito, classroom practices give attention to the maturity and learning problems. Ayan naman sa kanya, maturity tsaka learning problems naman ang sa kanya. Okay? Tapos dito naman sa letter D, cooperative planning and teaching provide for exchange of information about pupils' learning experiences naman 'to. Saan ba diyan ang tungkol sa psychological nature? Sige, tingnan natin yung sagot nila. Question number 13, sagot na sa number 13, tingnan natin kung tama ba. Hmm.
Hindi ba umiyak dito sa number 13, nalito na sila. O sige, mahaba masyado. Sige, basahin niyo muna. Ayan. Number 13, oh, sabi ni Eliezer, letter C daw. Letter C daw kay Eliezer. Psychological, ha? Psychological nature. May kinalaman 'to sa pag-iisip, 'di ba? Psychological 'to, eh. Hmm, 'Di ba itong let 'pag masyado kang nag-review ng nag-review ng nag-review, magkakaroon ka ng psychological problem diyan. Oh, 'di ba psychological problem ka diyan. Ayan na, eto na. Oh, si Morsid naman letter D, si Amy naman letter D din. Okey, ano 'to, Jairy or Jerry? Letter D din sa kanya. Ang daming sumagot ng D. Si Almario letter C, ayun. O sige, tingnan natin, ha. Analyze kaagad yung question, psychological nature kasi yung pinag-uusapan natin. O ayan na, 'di ba? Good curriculum, psychological nature. Analyze kaagad yung question, ha. Good morning, yes, good morning. Si Jairy ba 'yan? Paano ba yung pagbasa, Jairy o Jerry? Jerry, okay, Jerry. Jerry Cream, ayan, sorry. Ayan, o sige. O yung iba hindi sumagot, nahirapan siguro dito sa number 13. Tandaan yung psychological nature, ano ba, tungkol ba 'yan, saan yung mga psychological nature natin, 'di ba? Sige nga, tingnan natin. Ayun, Jerry, tama. Jerry Cream nga, Jerry Cream, Jerry Cream, okay, joke lang. Ah, Davao del Sur, ayun, sa Davao del Sur to Morsid. Saan ka sa Davao del Sur, sa Nabunturan? Nabunturan, okey. Sa Davao del Sur ba yung Nabunturan? Marami kasing estudyante dun, eh, na IELTS, mm. Mga butchers yung mga students natin diyan, nag-aaral ng IELTS. Papuntang UK, Canada, Australia, ayan. Letter D kay Joshua. Palawan, uy, taga Palawan pala 'to si ano, Davao de Oro, Davao de Oro pala yung Nabunturan, 'di ba? Love-mate taga Davao de Oro ka, Leyte here, Leyte pala 'to si ano, si Almario. Love-mate Davao de Oro, yung diyan ba yung ano, Nabunturan? 'Di ba bumaha diyan mga last week yata yun? Letter C naman kay Julina, ayun, letter C kay Julina. Santa Cruz, Davao del Sur pala, Santa Cruz pala siya. Ayun, sige. Tingnan natin. Si Morsid pala taga Santa Cruz. Tanawan, uy, Patanawan, Batangas, nandiyan ako dati. Kailan ba ako diyan, nung nagpunta ako diyan sa Tanawan. Hmm, Malapit lang sa ano, Santo Tomas tsaka Tanawan, limit, limit banda. Sa may limit banda ng Tanawan, Maganda rin diyan sa Tanawan, tahimik, okey 'yun, tahimik. Ayan, sige. So, psychological nature may smooth transition, continue achievement. Achievement, psychological ba 'to? Provisions 'to, 'di ba? Provisions are made for the smooth transition, transitioning siya. Ito naman, extend over several years or develop vertically kasi yung mga mga mahihirap na mga subject matter, 'di ba, pinapahaba natin sila. Oh, psychological ba 'yan? Oh, eto naman, practices give attention to maturity and learning problems. Ayan, may mga learning problems na, dito na lumabas yung mga learning. Coronadal, ayan, Coronadal pala si Julina, ayun. Iloilo, ay taga Iloilo pala 'to si Hana, ayun. Cotabato, ayan, ang lalayo, 'di ba, Cotabato. Magkakaibang lugar, ha, ayan. Wala ba kayong kapitbahay diyan? Kapitbahay niyo, baka may kapitbahay kayo, ayan, magkapitbahay kayo diyan. Ayan, si Ira taga Cotabato, ang layo, 'di ba, Eto na, so anong tamang sagot dito? Eto na, education psychology must give insight to the following aspects that will affect curriculum development in one way or another. Child development, psychology, 'di ba? Psychology, child development, learning, inquiry techniques, educational objectives, learning process, teaching method, evaluation and procedures. Sabi dito, child development psychology, no. Pero sabi naman dito sa choices, ayan, maturity, the child development 'yan, 'di ba? And learning problems of each pupil, ayun, learning problems, 'di ba? Dapat bigyan mo attention yung mga yung maturity at saka yung learning problems ng mga pupil, child development kasi 'yan. Ito naman,
cooperative planning. Oh, okey. Ito naman provisions, transition lang siya, eh. Ito naman yung curriculum plus naman ang pinapahaba natin para magturo. So, hindi pa rin siya naka-focus dun sa estudyante. Ito naka-focus 'to sa estudyante, okey? Sa pupil 'to naka-focus. Ayan, oh, maturity and learning problems of each pupil. Sa pupil siya naka-focus, okey? Uson, Masbate, si Eliezer ang layo din, 'di ba? Oh, ayun tumpak. Ang tamang sagot is letter C. Ganyan lang pag-analyze ng mga questions, okey? 'Pag naintindihan niyo na 'yan, psychological nature kasi 'yan tapos naka-focus siya sa estudyante, good curriculum. Next question, number 14, ayan. Number 14 na tayo. Hmm. To ensure success in curriculum development, which of the following specific actions should a curriculum leader avoid? Ano daw yung ayan, avoid ha, yung hindi dapat gawin ng curriculum leader. Ayan na, nandiyan na yung ano, question 'no, avoid, oh. Work with people over them. Over them, okey. Use your status frequently to establish discipline. Boss ako, wag kayong magulo diyan, ganyan, 'di ba? Use your status daw, eh, 'di ba ikaw yung curriculum leader, wag kang ganyan, ha, sige, boss ako, ayan. Boss ako, wag kayong magulo, 'di ba, ayan. Keep channels of communication open, 'di ba? Show that you too desire to improve, okey, gusto mo rin na mag-improve. Sige, anong tamang sagot diyan? Intindihin kaagad yung question. Ganyan lang pag-answer ganyan lang pag-answer ng ano, ng Prof Ed. Ayun, sabi nila letter B daw. Letter B sabi ni Joel. Almario, Eliezer, B, puro B sila. Sige tingnan natin kung B ba ang tamang sagot diyan. Hindi ba kayo maligwak diyan? Sige ligwak. Kay Jerry, Jerry Cream, ayan Jerry, B. Alan, Joy, B. Si Ana, B. Si Angeline, B rin. Ira, B, puro B. Kasi sinabi na diyan, avoid. Kay Julina naman, B. Ikaw talaga Julina magdangal. Si Julina walang dangal pala 'to, nandito na si Julina walang dangal, joke lang. Occidental Mindoro, si Andy Tenorio, ayun. Kapatid 'to ni L.A. Tenorio, ayan, oh. L.A. Tenorio. Ayan na, kapatid ni L.A. Tenorio. Basketbolista ng Ateneo 'yan dati si L.A. Tenorio. Kay Lani naman, letter A din kay Lani. Lani Miselucha, ayan, singer 'to. Magaling 'to kumanta. Oh. Kay Jenny Rose, letter B, ayan. So tingnan natin kasi avoid, eh, avoid ang sabi, eh. Avoid ang sabi. Avoid ang sabi, ay yung iwasan natin, 'di ba? Iwasan daw natin. Anong tamang sagot dito? Kasi dapat iwasan, eh. Ayan. Success in curriculum development, curriculum leader, avoid. Ayan, avoid, 'di ba? Work with people over them. Magwo-work ka siyempre nakikisali ka sa trabaho, 'di ba? Nakikisali ka sa trabaho para maiba naman, 'di ba? Nakikisali ka sa trabaho pero ikaw pa rin yung nagma-manage over them nga, eh, 'di ba? Pero nagtatrabaho ka pa rin, okey? Nagtatrabaho ka 'di ba over them, ikaw pa yung nangunguna, ikaw pa yung nangunguna sa trabaho so, i-a-avoid mo ba 'yan? Siyempre tama 'yan, 'di ba? Oh, ayan, keep channels of communication open. So, dapat open yung communication channel mo, so tama 'yan, 'di ba? May mga tao dapat 'pag lumapit sa'yo, okey kausapin mo, 'di ba? Ganyan. Tama din 'to, show that you too desire to improve, gusto mo rin na mag-improve, 'di ba tama. Siyempre tama yang tatlong 'yan, positive kasi 'yan sila, positive. Ito naman, use your status frequently, gagamitin mo yung status mo to show to establish discipline, 'di ba, walang hiya ka, 'di ba? 'Di ba, gagamit mo yung status mo, "Uy, boss niyo ako ha, huwag kayong ganyan." Sige, sunod, sunod sa utos. Mali yang ganyan. Meron akong mga nababasang ganito, eh, 'di ba, add one out, tama, add one out 'yan. Pero hindi lahat ng panahon, ginagamit yung add one out. Kaya nung let ako, hindi ko talaga ginamit yung add one out kasi hindi kasi sa lahat ng panahon ginagamit yung add one out. Mahirap din 'pag nag-one out add one out ka lagi, 'di ba? Sa specific questions puwede, kaya lang hindi talaga siya applicable sa lahat. May iba lang, okey? So dapat i-identify mo kung ano yung add one out dun. Kaya ang magandang way para sagutan ang professional education is to analyze the question. Okey, i-analyze mo talaga yung question.
Yan, ha. Pagtapos mong i-analyze yung question o pumili ka na dun sa choices. Yung choices naman ang i-analyze mo, okay? Ganyan lang ang professional education. Mahirap yung add one out dito. Siguro, pwede siya dun sa Gen Ed, pero dito sa professional education talaga, mas magandang comprehension dito. Mas maganda ang comprehension dito sa Prof Ed. Okay, o yan na. So, ang tamang sagot is letter B. Use your status. Siyempre, hindi yan. Dapat iwasan nyo yan, ha? Ayun, okay? Next question tayo, number 15. Ayun. Which of the following is a reason for the continuous, yan, ha, appraisal of the existing curriculum in all levels? Ayan. So, alin daw dito yung reason para i-appraise natin, ha, lagi, i-appraise natin lagi or i-assess natin lagi, ganun. I-assess natin lagi yung existing curriculum. Bakit natin kailangan i-assess, i-appraise? Baka kasi may mga babaguhin tayo, may kailangan tayong idagdag, 'di ba? Kaya dapat yung curriculum natin, lagi yang ina-appraise, lagi yang ina-appraise, okay? Lagi yang ina-assess. Baka kasi may kailangan tayong idagdag, 'di ba, mga gano'n, may baguhin, mga gano'n. Dapat i-appraise talaga yan. Check mo, uy, baka makaluma na siya masyado, 'di ba? Oh, tapos yung curriculum natin wala pa dun yung ano natin, yung ICT. Naku, baguhin natin, dagdag natin sa ICT. New policies in government, policies, hindi naman kailangan yung policies ng government diyan, 'di ba? Kasi curriculum pinag-uusapan natin, eh. Ina-appraise natin 'yun dahil sa bakit? Dahil ba sa policies ng government? B, ayan. Changing needs and condition of society. Gano'n lang pag-analyze, 'di ba? 'Pag na-analyze mo na yung question, sobrang dali lang sagutan. Economic status of the people, economic status. I-appraise mo yung curriculum dahil sa mga status na ang daming mahirap, i-appraise natin 'to. Lastik, 'di ba? Political trust of the country, sa political trust, i-appraise natin yung curriculum dahil may problema tayo sa politics, 'di ba? Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo, ha. 'Pag na-analyze niyo na yung question diyan, mas madali niyo na masasagutan ang Prof Ed. Okay, yan, Reason, continuous appraisal, tapos existing curriculum, 'di ba? So, siyempre economic status, wala namang kinalaman ng curriculum sa economic status. Hindi naman talaga pare-pareho ng status ng mga tao kahit saang bansa ka pa, magkakaiba ng status ng mga tao, 'di ba? Oh. 'Di ba, may mayaman, may mahirap, may katamtaman, gano'n lang 'yan, hindi puwedeng lahat pareho mayayaman lahat. Political trust of the country, may political trust pa, wala namang kinalaman ng politics diyan. New national policies, every time ba na merong bagong policy ang government, iche-change natin, i-a-appraise natin yung curriculum natin, 'di ba, hindi. I-a-appraise natin yung curriculum, i-a-assess natin ang curriculum 'pag merong mga changing needs and condition of society, 'yan. Changing needs, mga kailangan nating baguhin, bakit, 'di ba? Yun nga halimbawa, dati hindi naman uso yung computer, 'di wala tayong ICT. Hmm, nung lumabas na yung mga computer, meron tayong ICT, 'di ba? Ayan na, ganyan lang siya, changing needs and condition. Alright, ganyan, ha, ayun. And diyan tayo nagtatapos sa professional education. Yung strategies lang ang tandaan niyo kung paano sagutan ang Prof Ed, okey? Strategies lang naman 'yan, hindi naman kailangang mag-memorize. Merong yung mga RAs, yung mga RAs, eto, ha, huwag niyong kalimutan yung mga RAs, tandaan niyo 'yun, i-memorize niyo 'yun kasi last September walang mga RAs na walang mga RAs na lumabas nung September. Okey, wala. Nag-memorize pa ako ng mga RAs. Sinayang ko pa yung oras ko kung alam lang natin kung anong lalabas. Hindi naman natin alam kung anong lalabas, 'di ba? So, dapat lahat ng available resources kaya nga sabi ko, kailan daw ulit, ah, bukas ng umaga. Okey, bukas ng umaga. Ayan, okey. Sige baka mamayang hapon din, sige. Magpo-post na ako, titingnan ko muna yung schedule ko kasi may klase kasi ako. Ayan, ha, so dapat tandaan, ha, analyze muna yung question bago sa choices, alright? Tapos, lahat ng available na mga resources para mag-aral kayo, 4 mistakes, good 11. Pag-aralan niyo, gamitin niyo lahat ng available resources, okey? Good job dun sa mga nakakuha ng 10 pataas. Konting practice pa 'yan, konting practice pa, okey? Yung strategies lang ang gamitin niyo. Wag na kayong mag-memorize na mag-memorize sa Prof Ed.
Okay, ang importante kasi diyan yung strategies talaga kung paano sagutan yung mga questions. Okay. Sige mamaya-maya magpo-post ako, titignan ko muna yung schedule ko baka makapag-Gen Ed ako mamaya sa ano. Gusto ko talaga yung Prof Ed i-discuss kasi mas maganda yung pag-ano, pag-discuss kasi may choices, pag-analyze 'di ba, comprehension ang kailangan, eh. Alright, sige thank you so much guys, thank you so much sana may natutunan kayo. Okay, bye-bye.